Bureau of Customs, Deputy Chief of Staff, Attorney Bendijo Gao, maing butag. Hi, Sir Aljo. Gaw, may buntagaw. Okay, hingi lang kami ng update, Attorney. Sa mga sasakyan na pag-aari ng mga diskaya, ilan ho yan nandyan ngayon sa Bureau of Customs at anong gagawin natin? A total of 13 luxury vehicles. Ito po ay hinila natin ng mga 2 o'clock to 3 o'clock in the morning kahapon at dinala po natin sa Port of Manila compound. Bilang inventory po, 6 po dito ay hindi po natin nakita yung import entry at yung kaukulang certificate payment. Okay. At yung 7 naman po dito ay wala pong import entry at yung isinumiting certificate of payment po ay either wala din po or baka po mayroong fraudulent kaming nakita doon sa certificate of payment. Kung kaya't naisama rin po ito dito sa pag-i-issue ng warrant of seizure and detention. Okay, so ibig sabihin niyan na isusubasta naman ito. Talagang nakita natin ng mga ebidensya na mukhang illegal na ipinasok sa bansa. Ayon po dun sa warrant of seizure at detention, ito po ay sumasaklaw sa 1400, 1401 ng ating Customs Modernization and Tariff Act. Ito po ay patungkol sa either misclassification or misdeclaration or unlawful importation dun po sa kaso na wala talagang import entry at certificate of payment. Pero sir, ipaliwanag ko lang po. Pagkatapos po kasi nitong ating seizure nitong mga vehicles na ito, sa kasalukuyan po nasa law division na po ito ng ating central office, no? At dahil po sa value nito na hihigit po ng 10 million ang bawat isa, meron pong automatic review ang ating Department of Finance, no? So ang ating Secretary of Finance ay dapat mag-approve din sa ating mungkahi na kung sakasakaling hindi pa rin po talaga nila makumbinsi, no, ang Bureau of Customs na nagbayad sila ng kaukulang duties and taxes, sana po payagan tayong isubasta ito upang sa gano'n naman ay maging revenue ito, no, kaysa sirain po natin ang mga sasakyang ito. Opo. Okay, so paano natin masisiguro na pag yan na isubasta ay hindi po yan mapupunta sa mga smuggler? Well po, meron po tayong accreditation process sa magpa-participate ng ating bidding at tinitiyak naman po natin, no, lahat po ng ating galaw dito sa BOC ngayon ay talagang tinitiyak ni Commissioner Ariel Pomoceno na ito ay magiging transparent, no. So yun, nandiyan na po yung ating halimbawa po yung sa ating condemnation, meron na po tayong requirement na talagang naka-live stream, fully recorded yung buong proseso. So ganun din po yung nakikita nating mga magiging solusyon natin dito sa ating mga public auction na talaga pong dapat i-live stream ito, no? Bukas sa kahit sinong gustong manood upang matiyak naman natin na talagang kitang-kita ng publiko ang nangyayaring mga proseso. So malabang imbestigahan din siguro ninyo dyan, Attorney Chris, no? Ito pong ilang mga empleyado ninyo na malamang posibleng involved po sa smuggling ng mga luxury cars na yan. Hindi ba't nag-issue na kayo ng show cause order doon sa mga empleyado over smuggled luxury cars? Anong update noon, Attorney Chris? Tama yun, Gaw. Nag-issue po tayo ng show cause order sa mahigit na 10. Ito po ay pinapasaklawan ng mga examiner hanggang ang pinakamataas po ay deputy collector sa iba't ibang mga ports na pinagdaanan nitong mga sasakyang ito. Pero ganun pa man, ayaw naman natin i-preempt yung magiging resulta ng investigasyon. Sinaklaw lang po talaga natin base dun sa mga dokumentong nakalap natin na dumaan po sa Port of Davao, Port of Cebu, Port of Manila, sa MICP, saka sa Port of Batangas po. Pero gaya ng aking nabanggit earlier, meron po kasing mga certificates of payment na talagang mukhang mukhang fraudulent, mukhang dubious. Kung kaya talagang kailangan pa natin mag-backtrack upang matiyak kung saang port po talaga dumaan ang mga sasakyang ito. Okay, may bala ako, Attorney Chris. Kung masagot mo lang, ano bang mga panuntunan ipatutupad po ng Bureau of Customs ngayon sa balikbayan boxes dahil malapit na ang Pasko? Ay, opo. Actually po, nagtayo na po si Commissioner Ariel Pomoceno ng ating Balikbayan and OFW Action Center, no? Kasi kung ang sa paliwanag po ni Commissioner, mahigit 2 milyon hanggang 3 milyon ang ating mga OFWs. Kung kaya't marapat dapat lamang, no, na meron tayong isang team na talagang tututok sa mga pangangailangan ng ating mga balikbayan at mga OFW, lalong-lalo na patungkol sa kanilang padala.
Ito naman ay kung natatandaan niyo po, Sir Aljo, meron po kasing nagkaroon ng problema no na isang deconsolidator na inaayos pa rin po namin hanggang sa ngayon no. Tayo po ay may ugnayan sa kanilang direkta. Meron na rin po tayong ugnayan sa DTI patungkol sa mga naging problema ng deconsolidator na ito. At dahil dito, ito nga naisipan ni Commissioner na talagang gawin na tong formal no na meron tayong balikbayan and overseas action team, no, action center, upang sa ganon ay itong paparating na mga Burmans, alam naman po natin marami magpapadala, meron talagang magtitimon at tututok sa mga pangangailangan at mga posibleng reklamo ng ating mga balikbayan at OFW. Okay, maraming salamat. Dagang salamat, Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff, Bureau of Customs. Good morning. Dagang salamat, Gao. Good morning. Good morning! Thank you! Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Ano ba tayo ng update kung ano po ang mga tulong na naibigay na ng DSWD sa mga